Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, ang lumalabas, ang sinasabi ng ng mga abogado, may mga abogado kasi na nadadawit diyan. Alam naman siguro ninyo yung honey trap na yan na sinasabi. Honey trap, kasi si Executive Secretary Ralph Recto ay tataniman sana ng babae. Yung mga magagandang babae, batang-bata. Honey. Honey. Kaya honey trap. Ngayon, itong mga babaeng ito ay lalabas, gagawan sila ng affidavit, gagawan sila ng sinumpaang salaysay na sila nga ay inabuso ni Ralph Recto. Nakipagtalik sa kanila, nakipag-sex, kung ano-anong pinagawa sa kanila, mga weirdo yata ang pinagawa. Tapos may involved pang drugs o ganon. Sisiraan talaga si Ralph Recto, kaya nga isi-set up. Ngayon, may mga babae dyan, tapos may bugaw na involved. Ang kausap ng mga babae na yon ay si Jing Paras. Si Jing Paras DDS yan. Dating congressman yan ng Negros Oriental. Panahon ni Digong, siya ang presidential advisor on political affairs. Parang kung si Ronald Llamas, panahon ni Pinoy, si Ronald Llamas, presidential advisor on political affairs. Panahon naman ni Duterte, si Jing Paras yun. Yang nakikita nyo sa kaliwa. Ay ngayon, siyempre, yung mga babae na yon, gagawan sila ng affidavit. Ang sasabihin nila sa affidavit nila na sila nga ay nakipag-meeting kay Ralph Recto, dinala sila sa mamahaling hotel at nakipag-sex sila at kung ano-anong pinagawa sa kanila. At may drugs pang involved o ganun sana. O ngayon, may gagawa ng affidavit nila. Ito nang nakikita nyo sa kanan, si Attorney Rondain yan. Ang kapartner niyan sa kanyang law office si Attorney Mendiola. At ang magpi-finance daw, syempre pera yan, babayaran mo ng ilang milyon yung mga babae na yun, 6 na babae yata yun, plus yung bugaw nila, yung talent manager. 6 million yata ang involved dyan. Ang magpi-finance daw si Lebeste. Yan yung kwento, yan yung kwento. Di syempre, iniimbestigahan ngayon ng NBI. Nag-appear ngayon yung dalawang abogado. Yung dalawang abogado nag-appear sa patawag ng NBI. At ang sinasabi ng dalawang abogado, una, totoo ba na nakipag-meeting sila dun sa mga babae at at dun sa talent manager? Yes. Inamin nila. Kaya lang, ang sinasabi ng dalawang abogado, nakipag-meeting sila dun dahil inimbitahan sila ni Jing Paras. Classmate daw ni Attorney Rondain, classmate niya si Jing Paras. Kaya sinabing, classmate, tulungan mo naman ako, may kukunan ng affidavit, paki-meeting na lang, Kaya wala daw naman silang alam doon. Ang may alam daw doon kung ano yung usapan doon sa mga babae na yon, si Jing Paras. Di anong nangyari ngayon? Mukhang laglag si Paras. Mukhang laglag si Paras. Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi si Paras yung lumalabas na nakakaalam ng lahat. So malalagas nito si Paras. Tapos si Leandro Lebeste rin, wala naman daw alam, nababanggit lang naman yung pangalan niya na siya yung magpi-finance. Pero wala, hindi involved si Lebeste doon. Sabi nila attorney ng mga abogado. Testimony kasi nga there are two conflicting stories and two different angles here. How did Congressman Lebeste come into play, at least with your two meetings in the bar in Quezon City? He did not. He wasn't there. He wasn't there. His name, how was his name even mentioned? Was his name mentioned, rather? Let me rephrase We that. never mentioned his name because he was never part of this. Did Congressman Jing Paras mention his name? I don't think remember so. hearing I don't think so. Did alias Ken mention his name? No, remember. I don't. remember. I don't know of any instance in the two meetings that we had
that Elias can mention the name of the congressman. So never po lumabas yung pangalan ni Congressman Leviste doon? I in the didn't two even meetings? introduce myself as a lawyer. I didn't even give them my name. It was very rude, but I didn't give them my name. Why would I represent that? We represent Congressman Leviste. It doesn't make sense, Pinky. Okay, but I'll have to follow up on that. But your daughter is representing him now. The firm is, yes. 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 So if you just said, why would I represent him, your firm is now Oh, representing no. Why would I represent to them that we represent to them. All right. Yes. Because that's what they're making it appear, di ba? They said that we said that we're lawyers for Representative Leviste, that we were going to front the money. Huh. You know why we never pay witnesses? Because a witness who will accept money to testify will accept more money to recant. Di ba? Si Jing Paras ang malalaglag dito, malamang. Sabi ng NBI, mga isang linggo pa, magdi-decide na sila kung sino ang mga kakasuhan. Eh, ang problema dyan, mukhang patungo sa ito, malilibre si Leviste, malilibre yung dalawang abogado. Mukhang ang mahuhulog lang dyan sa si Paras eh. Kaya ang mangyayari, si Paras ang malalagas. Si Paras ang malalagas. So makakasuhan ito si Paras, qualified human trafficking, non-bailable na naman yan. Ay makakasama niya na sila Mike Defensor sa si Marcoleta sa kulungan. Ha? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung yan yung nangyayari diyan, yan yung update diyan. Kaya ang lumalabas, ang sabi ng mga abogado, wala silang alam doon. Hindi nila kilala yung mga babae na yon. Pati yung talent manager hindi. Pumunta lang daw sila doon sa meeting na yon. In-arrange yun ni dating Congressman Jing Paras. Dahil classmate daw nila si Paras, nakiusap, gawan nyo naman ng affidavit ito. O pumunta daw naman sila para gumawa lang ng affidavit. mukhang ang lumalabas dito, si Paras ang malalagas dyan. Kung magkaroon ng kaso dyan si Paras at non-bailable yan, di aarestuhin na naman siya. Makukulong yan. Makakasama na naman yan nila Mike Defensor. Makakasama na naman yan. Sa bagay, ibang kulungan ito kasi hindi naman ito sa Quezon City nangyari. Saan ba nangyari yun? Sa Pasay yata? Sa Pasay ba nangyari yun? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang aabangan natin dito, wala pang comment si Paras. Wala pang comment si Paras. Pero ang lumalabas, sa kanya nadidiin ngayon. Siya ang nadidiin dito. Kasi yung dalawang abogado, umamin na sila na totoo nga, nag-attend sila sa meeting. Naka-meeting nila yung mga babae na yon, pati yung talent manager. Pero, ang nag-arrange daw ng meeting na yon, si dating Congressman Jing Paras, kasi classmate nga niya. Sabi nito ni Attorney Rondain. Kaya, so yan mga kabunyog, ang nangyayari. So, abangan natin na mukhang si Paras ang malalagas dito. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.